Pagkatapos ng mahabang paglalakbay, nakita ni Makude mula sa malayo ang lungsod ng Dola. Napansin niyang napakalaki nito. Samantala, sabi ni Fel na kung tinatawag itong Dungeon City, siguradong may mga mahalagang bagay dito. Sang-ayon naman si Sway, na nagsabing gusto niyang mag-piu-piu sa isang dungeon. Nang marinig ito, iginiit ni Makude na hindi na kailangang pumasok sa dungeon. Biglang sumabat si Dora at sabay sabi na wag muna nila alalahanin ang tungkol sa dungeon dahil dapat muna nila ay proproseso ang Earth Dragon. Tuwang-tuwa si Fel nang marinig ito, at agad siyang nagtanong kung sa wakas ay makakatikim na siya ng karne nito. Kaya't walang pag-aalinlangan, tumakbo si Fel ng buong bilis papunta sa lungsod ng Doland. Pagdating nila sa entrada ng lungsod, napansin nilang napakahaba ng pila dahil kailangang ipakita ang guild card para makapasok. Kung wala ka naman nito, kailangan mong magbayad ng buwis. Tinanong ni Dora kung sila rin ba ay kailangang pumila, at sinagot siya ni Makude na oo, dahil wala silang ibang paraan. Subalit, nagtanong si Fel kung hindi ba mas mabilis na tumalon na lang sila sa ibabaw ng pader. Agad siyang sinigawan ni Makude na huwag dahil krimen iyon. Baka hindi na sila muling papasukin sa lungsod, na ibig sabihin, hindi na siya makakakuha ng karne. Nang marinig iyon, natauhan si Fel. Kahit ayaw niya, sumunod siya sa batas ng lugar. Napansin ni Makude na nakalikha siya ng eksena, kaya humingi siya ng paumanhin sa mga nakapila. Ipinaliwanag niyang huwag silang mag-alala dahil mga alaga niya lamang ito. Laking gulat ng mga tao nang makita na may kasama siyang lobo at dragon bilang mga alaga. Dahil sa kaguluhan, lumapit ang mga gwardya at tinanong kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ni Makude na sinabi sa kanya na dito nakatira ang isang kilalang pinuno ng guild, sabay ipinakita niya ang kanyang adventurer card. Habang tinitingnan ng mga gwardya ang card, dumating ang isang elf at sinabi niyang sa tingin niya, ang bisita nila iyon. Dahil sa pag-aalinlangan, tinanong ni Makude kung siya ba si Ellen, at kinumpirma ito ng blondeng elf. Ipinakilala niyang siya si Ellen, ang pinuno ng guild ng Dolan. Subalit, nang makita niya si Dora, labis siyang namangha at nanatiling nakanganga. Pagdating nila sa opisina ni Ellen, ipinaliwanag nito na si Rodolfo ay nagbigay na ng impormasyon tungkol sa kanila. Pagkatapos, ipinahanda niya ang isang espesyal na mesa para kay Dora, gawa sa kahoy na may mahikang enerhiya. Dahil ayon sa kanya, ang mga bilugang dragon ay tumatambay lamang sa ganitong uri ng kahoy. Ngunit hindi ito pinansin ni Dora, at naupo na lang siya sa sofa. Nakita ito ni Ellen at agad niyang isinulat sa kanyang talaan, may matinding interes sa kanyang mukha. Pagkatapos, binigyan niya si Makude ng tasa ng tsaa, at si Dora naman ay binigyan ng tasa ng nectar ng bulaklak na may halong mahika. Masiglang naghihintay si Ellen na inumin iyon ni Dora, pero tumanggi ang maliit na dragon. Mabilis niya itong isinulat, at sinabing ayon sa mga librong nasa maharlikang aklatan, ang ganitong uri ng dragon ay kumakain ng mahika at nectar. Pagkatapos, ipinunto niya ang usapan kay Makude at tinanong kung nasaan ang dragon ng lupa, at kung balak ba nilang dalhin ito gamit ang karwahe. Sagot ni Makude, hawak niya ito sa kanyang item box. Tumayo ng masigla ang elf at hiniling na agad silang pumunta sa bodega upang simulan ang trabaho. Ngunit bago pa siya makalabas ng opisina, biglang lumitaw si Hubert at pinaalala na may meeting ang pinuno ng guild sa hapon, kasama ang guild ng mga mangangalakal. Agad namang sinabi ng elf na ipagpaliban na lang ang pulong, ngunit tumanggi si Hubert sa pamamagitan ng kanyang tingin. Napilitan si Ellen na baguhin na lang ang oras ng pulong dahil sabik na siyang hatiin ang bangkay ng dragon. Habang hinihiling niya kay Makude na ipakita ito, nagsimula siyang magkwento. Ayon sa kanya, 38 taon na ang nakalipas mula nang nabuo ang isang unit ng mga mangangaso ng dragon. Ikinwento rin niya na hindi siya nakasali noon dahil B-rank lang siya. Kahit ginamit niya ang lahat ng lakas niya para umabot sa S-rank, hindi na muling nabuo ang grupo. Talagang malas, aniya. Pagkatapos, inilabas ni Makude ang dragon ng lupa mula sa kanyang item box. Nang makita iyon ng elf, labis siyang namangha. Kinuha niya ang isang measuring tape at sinabing kailangang masukat ito ng perpekto. Naiinip na si Fel at sumigaw, simulan na ang pagputol. Ngunit pinatigil siya ni Makude dahil nakikipag-usap pa siya sa pinuno ng guild. Samantala, tinanong ni Ellen kung ano ang karaniwang kinakain ng kanyang dragon kung sakaling hindi ito nectar ng mahiwagang bulaklak. Nasabi tuloy ni Makude ang pangalan ni Dora, nang hindi sinasadya, na agad nagbigay ng interes sa elf. Tinanong niya kung iyon ba ang pangalan ng dragon, at tumango si Makude. Ipinaliwanag niyang pareho lang silang kumakain ng pagkain, kaya siguro iba-iba rin ang kinakain nila. Nagtaka ang elf, dahil ayon sa kanyang kaalaman, puro nectar lamang ng mga bulaklak ang kinakain ng mga dragon. Biglang lumapit si Dora at sinabi kay Makude na ngayon lang niya narinig na kumakain daw ng nectar ang mga dragon. Ipinahayag niyang kumakain sila ng kahit ano, pero mas gusto nila ang karne. Lalong nagtaka ang elf, dahil hindi niya narinig na nagsalita si Dora. Ipinaliwanag ni Makude na nakikipag-usap ito sa kanya gamit ang telepatiya. Napatigil ang pinuno ng guild, gulat at medyo nagalit. Tinanong niya kung totoo bang kaya nitong makipag-usap sa telepatiya, dahil sa buong buhay niya bilang elf, ngayon lang niya iyon narinig. Habang sumisigaw siya ng tanong, dumating si Hubert at magalang na nagpaalam na kailangan ng isama ang pinuno. Ngunit bago sila umalis, nagtanong si Fel kung mapapasa kanila ba ang lahat ng karne matapos itong hatiin.
Narinig ito ni Elend at tinanong kung karne lang ba talaga ang gusto nila. Kahit pa napakahalaga ng iba pang bahagi ng dragon, walang pakialam si Fel, dahil wala raw makakatalo sa lasa ng karne. Namangha lalo si Elend at halos maiyak sa tuwa, sabay pakiusap kay Makude na payagan din siyang matikman kahit kaunti. Handa raw siyang ibigay ang lahat ng pera niya kapalit nito. Gusto sana ni Makude pumayag, pero hindi niya alam kung ano ang sasabihin ni Fel. Lumapit si Fel at sinabi na kung mapuputol ito ng maayos, papayagan niyang kumain si Elend ng kaunting bahagi. Sa sobrang tuwa, napaiyak sa kasiyahan si Elend at buong pusong nagpasalamat kay Fel. Paglabas nila ng opisina, parehong pagod sina Fel at Makude dahil tinanong sila ng elf ng napakaraming bagay. Dahil sa pagod, nagpa siya si Makude na bumili na lang ng pagkain sa kanyang online shop. Nakita niyang may Hokkaido Fair, at ipinaliwanag niya sa kanyang mga alaga na ito ay isang lugar sa kanyang mundo na puno ng masasarap na pagkain. Habang bumibili siya ng yakiniku set, napansin niyang may set na kasama ang kaldero. Habang inaayos ni Makude ang mga bilihin, sinabi niya na mas masarap daw ang mga gulay kapag niluto ito sa palayok. Medyo nainis si Fel dahil ayaw niyang kumain ng mga dahon, kahit ganoon pa. Nagpa siya pa rin si Makude na magluto, at tama nga siya, dahil nagustuhan iyon ng lahat, at humingi pa sila ng dagdag. Gabing iyon, habang natutulog ang lahat, sinamantala ni Makude ang oras para kainin ang kanyang souvenir. Ngunit si Sway, na nagising pa, ay nakaramdam ng kuryosidad kaya binigyan siya ni Makude ng isa. Tuwang-tuwa ang slime at sumigaw, napakasarap nito. Dahilan para magising ang iba, na gusto ring matikman. Nang matikman nila, labis silang naaliw, lalo na si Fel, na dahil sa laki niya, gusto pa ng mas marami. Ayaw namang magbigay ni Makude, dahil binili niya iyon para sa sarili lang niya. Dahil dito, tinanong siya ni Fel kung nilalabanan ba niya ang utos ng kanyang amo. Nagalit si Makude at sumigaw, dapat baliktad iyon. Kinabukasan, sobrang pagod si Makude dahil hindi natulog sina Fel, Dora, at Sway. Para silang mga batang uminom ng kape. Pagdating nila sa lugar, sinalubong sila ni Hubert at tinanong ni Makude kung ano na ang nangyari kay Elend at sa dragon ng lupa. Biglang lumabas ang elf, tuwang-tuwa, at sinabi niyang buong araw at gabi niyang sinukat, sinuri, at pinag-aralan ang dragon. Ipinagmamalaki pa niyang iyon daw ang pinakamasayang oras ng kanyang buhay. Naisip tuloy ni Makude na baka hindi pa rin niya ito hinihiwa. Sa sumunod na eksena, handa na si Elend na hatiin ito gamit ang pinakamahalagang kayamanan ng guild, isang kutsilyong gawa sa mithril. Ngunit sa unang hiwa pa lang, naputol agad ito sa kalahati. Lahat sila ay napasigaw sa gulat. Malungkot na sinabi ni Elend na ayon sa mga libro, dapat kaya ng mithril na hiwain ito. Pero kahit nabigo siya, masaya na siyang malaman kung gaano katibay at kahanga-hanga ang balat ng dragon. Samantala, halos mabaliw si Fel sa pagkadismaya. Sabi nga ni Makude, matatagalan pa bago makahanap ng mas matalas pa sa kutsilyong mithril para mahiwa ang karne. Nawalan ng pag-asa si Fel at nawalan ng malay sa lupa, iniisip na sayang lang ang buong paglalakbay dahil hindi niya matitikman ang karne ng dragon. Subalit, biglang dumating si Hubert at binanggit na baka mayroon daw mithril ore sa dungeon. Biglang lumiwanag ang mukha ni Fel at gustong-gusto na niyang pumunta roon para maglabas ng galit. Paglabas nila, sinubukang pigilan siya ni Makude dahil alam niyang guguluhin ni Fel ang lahat kapag pumunta siya sa dungeon. Kaya agad niyang sinabi na oras na para kumain. Nagluto siya ng mabilis na pagkain para makalimutan ni Fel ang dungeon kahit alam niyang kailangan niyang mag-isip ng plano. Habang nangyayari ito, nagreklamo ang mga Diyosa dahil gusto nila ng mga alay. Narinig ito ng dalawang Diyos at gusto rin nilang matikman ang tsokolate. Tinanong nila ang mga Diyosa kung akala ba nila ay maloloko nila sila. Pagkatapos noon, nakipag-ugnayan sila kay Makude. Ang unang nagsalita ay si Hephaestus, ang Diyos ng Panday. Kasunod ay si Volcano, ang Diyos ng Digmaan. Pagkarinig nito, nakaisip ng ideya si Makude at sinabi niyang may gusto siyang itanong. Alam na ng mga Diyos kung tungkol saan ito, at tinanong kung may kinalaman ba ito sa kutsilyo ng mithril. Tumitango si Makude at hiniling sa kanila na bigyan siya ng payo tungkol dito. Sinabi ni Hephaestus na kung mayroon siyang basbas ng Diyos ng Panday, makakagawa siya ng mas magagandang kagamitan, kahit gamit pa rin ay mithril. Pero syempre, may kapalit iyon, alak. Dahil wala nang ibang pagpipilian, pumayag si Makude. Pagkatapos, napunta kay Sway ang basbas ng Panday. Sina Fel at Dora naman ay nakatanggap ng basbas ng Diyos ng Digmaan. Pagkaraan nito, gamit ang basbas at kaunting mithril ore na nakuha na ni Makude noon. Nakagawa sila ng mithril class knife na labis na ikinatuwa ni Makude dahil hindi na nila kailangang pumunta sa dungeon.